Mga kapuso, simula na mag-umpisa ang election period, kapansin-pansin ang presensya ng mga pulis sa mga kalsada, lalo na po sa gabi. At dito nga sa lalawigan ng Pangasinan, tuloy-tuloy ang isinasagawang checkpoint sa iba't ibang panig ng probinsya. At upang mapag-usapan ng peace and order situation sa ating lalawigan, ngayong papalapit na ang 2025 midterm election, makasama natin ang Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office. Wala iba kundi si Police Colonel Rollifer Capukyan. Thank you. Magandang hapon po sa inyo, sir. Thank you. Good afternoon din at sa inyo mga masugid na sumusubaybay. Well, Pangasinan po ay hindi naman iba sa ibang lalawigan na meron ding mga gun for hire cases. So far, may mga na-apprehend na ba tayo na gaano karami na na-apprehend natin ng mga loose firearms at syempre yung mga suspects sa ganitong gun for hire crimes? So far, simula nung inilunsad natin itong Comelec checkpoint, nakapagtala na tayo ng 20 no, na accomplishments. No? Na, ibig sabihin, may mga nakumpiska na tayo ng mga loose firearms sa iba't ibang operation, no, dito sa ating probinsya. And mostly, nangyari yan through police response. Meron tayong naitala na isa na wiri na itong nahulihan natin, isang security guard na dinala niya yung kanyang company na pag-ari ng kumpanya ng baril nila, which is bawal naman talaga. Okay. Dapat iniiwan yung baril o yung ginagamit nilang proteksyon doon sa binabantayan nilang establishmento. Okay. Pag sila'y off-duty na, pag umuwi sila, dapat iniiwan yon sa establishment na kung saan sila nagbabantay. May mga identified na areas of concern sa Pangasinan. So, 7 po ito, including cities and municipalities. Ano po ang i-expect ng publiko sa mga lugar under areas of concern pagdating po sa security? Ang nangyayari dyan, although meron tayong areas of concern, no, pero hindi naman nakakabahala kung tutusin dahil may mga parameters tayo dyan kung bakit natin ipinapasok, no, sa kategory ang isang bayan na maging part ng areas of concern. Unang-una, pag ang isang bayan ay nasa loob na tinatawag na areas of concern, ay pinagtutuunan natin ng pansin yung movement, no? Yung pang-araw-araw na pamumuhay ng tao doon, lalo-lalo yung election period ngayon. Tapos pangalawa, sa deployment ng tao, mas dinadagdagan natin ng personnel yung mga lugar na yan. Kasama ba dyan, sir, yung mga security detail ng mga kandidato? Of course, kasi ang ina-expect natin doon yung political rivalry ay mataas. So, ang PNP ba ay could provide security personnel sa mga both candidates sa mga lugar na yan? Ang PNP nagbibigay naman ng security detail doon sa aspirant. No? Una-una, kailangan nilang mag-apply. Meron kasing mga requirements dyan. So, ang PNP through the PSPG, sila po yung nagbibigay ng detail order sa isang pulis para bantayan yung nasabing aspirant. Aside from the intense political rivalry, ano bang mga pamantasan o pamantayan? Bakit isinasailalim yung bayan sa areas of concern? Halimbawa, yung mga nasabing bayan na yan, actually, sa ngayon, wala namang nangyayari ngayon. So, kaya lang ipinasok yung mga yan as a part of areas of concern dahil may mga previous incident nung manakaraan na nangyari. Kaya ipinapasok yan ng Comelec under areas of concern para mapigilan, no, o hindi masundan yung mga pangyayari nung manakaraan. Alright, maraming salamat po, Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office, Police Colonel Rollifer Capukyan. Maraming salamat po at ingat kayo. Mga kapuso, abangan niyo po sa susunod na linggo ang ikalawang bahagi ng ating panayam kay Pangasinan PPO Director, Police Colonel
Rollifer Kapokyan. Walang bibitaw mga kapuso, magbabalik ang One North Central Luzon.